Pagpikot nga muna sa akin. Up. Patiyog daw. Sit-down ka muna, mamal. Okay, 10 seconds muna bago muna. Open yung door, ha? Hindi ako malalim. Bago na lang. Sir, ready? May ilaw yan, Papa. Kami, ilaw pa yan. Oo. Sakto. Ganda. Dot pala, sinara na yun agad. James. Hindi, natutukan ko na yan. Okay. Yeah, stop lang po dyan. Stop po muna. Wait. Sir? God bless ka kay Mami Kaya. Yan, tas sir, lapit ka. Bless ka din sa parents. Okay, dyan lang po muna parents. Forward po. Dito po, dito po. Dito po. Eh, wait lang po, wait lang. Ay, go sir. Go sir. Yan lang po, Mami. Mag-bless ko siya. Then, ma'am, dito ka dumaan, ma'am, para hindi ka mahirapan.
Lelo ko, me. Hanggang una, me. Angat yun pa. Okay. Stop lang po dyan. God bless. God bless kami, Panginoon. Sir, bless ka rin sa pera. God bless. God bless. Una daw, me. Pero di ka iiyak. Sige po, makikita ko pala po. Wait, Big. God bless po. Mama. Papa. Saan na ako? Ha? Hindi naman naman. Para dito. Ang gawin ko. Ano ko, petticoat ko. Eto may tissue po sa inyo. Ha? Ivy. Mga kapatid, sa pisong ito, ating samahan ng ating mga kapatid na sina John Byron at ang manaming makapangyarihan, iyong itinalaga na ang pag-isang pagbasa mula sa aklat ng pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Aming makapangyarihan, iyong itinalaga na ang pag-iisang dibdib ay maging sagisag ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang banal na sambayanan. Sa pinagdurugtong na buhay ni na John Byron at Crisnel Yale, na ngayoy umaako sa banal na tipan ng kasal, naway mangibabaw ang ipinahayag nilang pagmamahalan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat. laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. Sa may dulang ang anak niya. Ang sino man kung Panginoon ay kusang susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mula sa Sion, pagpapala na walang Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Ang iyong magiging apo,
nawa ikaw ay abutin. Naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae, at sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Bayan ng Diyos, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. John Byron at Crisnel Yale. Congratulations. How do you feel? Excited? First time. Hopefully the last. Mga kapatid, ngayong hapon tayo ay nagkakatipon upang saksihan ang pagtataling puso at pag-iisang dibdib ng ating mga kapatid na sina John Byron at Crisnel Yale. At ang pagsasama at relasyon ng dalawang kapatid nating ito na ngayon ay tatanggap ng sakramento ng matrimonyo ay isang milagro. Milagro sapagkat ito ay nasa sa kamay ng Panginoon. There is a God who is always working behind the scene. Simula pa noong kayong dalawa ay nagkita, nagkakilala, naging magkatipan, at ngayon ay sumapit sa mapagpalang araw ng inyong kasal. Kaya hindi nagkataon lamang na narito tayo. At nagpapasalamat kami sa love story ninyo sapagkat kami ay isinama ninyo sa magandang kwentong ito. John Byron at Crisnel Yale, ang araw na ito ay hindi lamang pagdiriwang ng pag-iibigan ninyong dalawa. Sapagkat katulad ng aking sinabi, sa pasimula pa, ang Diyos ay naroroon na at iniuukit ang magandang istorya ng buhay ninyong dalawa. And that is precisely what we have heard in our readings today. In the first reading from the second chapter of the book of Genesis, napakinggan natin ang isang malalim na katotohanan na hindi mainam na mag-isa ang tao. Kaya ang Diyos sa kanyang kaluwalhatian at pagmamahal, John Byron, nilikha niya si Crisnel Yale upang may makasama ka sa iyong pagtanda. Crisnel Yale, ganun ka rin. Sa pagmamahal sa iyo ng Diyos, si John Byron ay kanyang nilikha upang mayroon kang makasama sa iyong buhay dito sa lupa. At sinasabi sa ating unang pagbasa na si Eva ay kinuha mula sa tagiliran ni Adan. And this imply a reality, a deep reality about marriage. St. John Chrysostom would beautifully articulate it na ang babae ay kinuha mula sa tagiliran sapagkat hindi dapat sa ulunan. Sapagkat sa kasal, ang babae ay hindi nagiging pag-aari na pwedeng pamahalaan ng lalaking kanyang pinakakasalan. Hindi rin sa paanan, sapagkat siya ay hindi magiging pag-aari na pwedeng tapakan ng lalaking kanyang tinitipan. Kinuha sa tagiliran ni Adan si Eva, malapit sa kanyang puso upang maging kapantay at mahalin ng tunay. Sabi po nila, ang isang babae ay lalong gumaganda kapag minamahal ng tama. And I suppose everyone, kayong lahat na narito ngayon, ay sasang-ayon sa akin if I say that Crisnel Yale is at her prime. Hindi po ba naniniwala kayo na napakaganda ni Crisnel Yale ngayong hapon?
John Byron, ito ang hamon na ibinibigay sa iyo ng simbahan. That as you tread these coming years together, nawa ang kagandahan ng iyong tinitipan ay hindi mawala. Ganon ka rin, Crisnel Yale, na sana ang kakisigan ni John Byron sa hapon na ito ng inyong kasal ay hindi mawasak at hindi kumupas agad sa pagsasama ninyo sa iisang tahanan. At gayon din po sa mga ninong at abay na naririto na mayroon ng asawa, tingnan ninyo yung mga asawa ninyo. Kapag mukha ng bilasa ay baka hindi nyo na minamahal ng tama. Crisnel Yale at John Byron, sa hapon na ito, magsusumpaan kayo sa harap ng dambana ng Panginoon para sa isang panghabang buhay na pagsasama. At katulad ng sinabi ko sa inyo during your canonical interview, sa kasal isinasangla na ninyo ang buhay ninyo sa bawat isa. Ang buhay mo bilang isang dalaga, Crisnel Yale, ay isinasangla mo na sa kamay ni John Byron. John Byron, ang buhay mo bilang isang binata ay isinasangla mo na kay Crisnel Yale na inyong mapapangasawa. And it's as if you're telling God, Lord, kung ano man yung magagandang biyayang darating pa, ay wala nang halaga. Sapagkat ang pinakamagandang regalong ibibigay mo sa akin ay nasa harapan ko na. Hindi mabuti na mag-isa ang tao. Kaya sa kanyang kaluwalhatian ay naririto tayo. John Byron at Crisnel Yale, ang sakramento ng kasal na inyong tatanggapin ay hindi kayo bibigyan ng special powers. Pero sa inyong pag-iisang dibdib ngayong hapon, magiging malakas kayo sa pagharap sa mga hamon kung hahayaan ninyo na ang manguna at mangibabaw sa inyong buhay ay ang Panginoon. Marriage will not give you special powers, but God will empower you if you allow Him to, so that you may stand secure together as husband and wife. Sa ating ebanghelyo, napakinggan naman natin ang isang malalim ding katotohanan tungkol sa sakramento ng kasal. Mayroong mga pariseyong lumapit sa Panginoon at tinanong siya, naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa anumang kadahilanan? And the Lord's answer is simple and yet profound. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag nang papaghiwalayin ng tao. Sa sakramentong ito, John Byron at Crisnel Yale, pinag-iisa na kayo ng Diyos. At ang desisyon ng panghabang buhay ngayon ay nasa kamay na ninyo. To love one another as long as God would allow you to, now rests in you. Kaya ito ang sakramentong tatanggapin nyo, ang sakramento ng pag-aalay ng buhay ni Kristo. Sapagkat ibibigay ninyong dalawa sa isa't isa ang inyong buhay at kahit ang inyong huling hininga para sa inyong pagmamahal. That's why marriage is a sacrament of Christ, because you are willing to take everything into the hands of the other, even your future, because of love. Kaya sa mga pagkakataon, John Byron at Crisnel Yale, sa inyong pagsasama bilang mag-asawa, kapag mas madali na ang magtampo kaysa makipag-usap sa asawa mo, tandaan ninyo ang pangakong bibitiwan ninyo sa hapong ito. Kapag mas masarap nang unahin ang sarili mong kapakanan kaysa sa pamilyang dapat mong inuuna sa lahat ng bagay, alalahanin ninyong dalawa ang pangakong ngayon ay inyong bibitiwan. And your marriage today is nothing but death, kamatayan. Father naman, ikinakasal pa lang, pinapatay mo naman agad. Have you ever wondered why, kung bakit ang isang taong namatay, ang isinusuot niya sa kanyang kabaong ay yung suot niya sa kanyang trabaho o yung sinuot niya sa araw ng kanyang kasal? Because in this afternoon, Crisnel Yale and John Byron, namamatay na yung dating kayo. Namamatay na yung dating John Byron na pwede pang manligaw ng ibang babae na magugustuhan niya.
Namamatay na sa hapong ito yung dating Crisnel Yale na pwede pang magtangkilik ng ibang manliligaw ng mga lalaking magkakagusto sa kanya. Sa hapong ito, namamatay yung dating kayo at binubuhay ni Kristo ang isang bagong pagkatao ng dalawang taong nagmamahalan na ngayoy pinag-iisa ng may kapal. John Byron at Crisnel Yale, bakit kayo nagpapakasal? Sapagkat kailangan ninyong pumunta sa langit. At ang pinakamadaling passport para kayo'y makapasok sa langit ay yung kabiyak ng inyong puso dito sa lupa. Kaya ang sumpaang inyong gagawin ngayong hapon ay wala ng bawian, walang sulian, sapagkat sa pagharap ninyo sa may kapal, doon niya susukatin ang inyong pagiging karapat-dapat na makapasok sa tunay nating tahanan. At iyon ang nakakalimutan ng maraming tao sa mundo ngayon, na ang sakramento ng kasal ay tawag para sa inyo sa kabanalan. Kung paanong kaming mga pari ay tinatawagang maging banal sa pag-aalay namin ng aming buhay at hindi pagpapakasal, kayong mga ikinakasal ay inaasahang maging banal sa pag-aalay ng inyong buhay sa pamilyang inyong sinimulan noong tanggapin ninyo ang kaniyang pagbabasbas. Our dear John Byron and Crisnel Yale, your marriage this afternoon is a calling for you to reach heaven. Sapagkat sa kasal, hahawakan ninyo ang kamay ng bawat isa. At katulad ng sinasabi ng mga teologo, binibigyan kayo ng tig-isang pakpak ng Diyos sa sakramentong ito. At hindi kayo makakaakyat sa langit gamit ang iisang pakpak. Kayo ay tunay na makapapasok sa kaharian ng langit kung ang bawat isa ay inyong yayakapin. Kaya yung mga I do's at Opo Father na inyong bibitiwan sa hapong ito ay hindi magtatapos dito. Bagkus dapat lalo ninyong patingkarin at panindigan sa bawat araw ng pagsasama ninyo. It is the daily yes to God's grace and to each other that will help you stand secure together. At sa amin pong mga kapatid ngayon na narito na sumasaksi sa pag-iisang dibdib ng ating mga kapatid na ikinakasal, hindi lamang po tayo narito upang pumalakpak at makipagsaya sa kanila o makikain sa venue mamaya. Sapagkat more than anything, ang unang-una nating dapat gawin, silang dalawa ay ating ipanalangin. Na sa kanilang pangakong panghabang buhay, sila ay patnubayan ng may kapal in every step of the way. Sa mga kapamilya po, mga magulang ni John Byron at Crisnel Yale, ang kabiyak ng puso ng inyong mga anak ay anak nyo na rin. Sa hapong ito, si Crisnel Yale officially ay parte na ng pamilya Carpena at si John Byron ay parte na ng pamilya Tolentino. Kaya po kung mayroong mga pagkakataon na hindi sila nagkakaunawaan, huwag kayong mamamagitan upang sila'y maghiwalay. Mamagitan kayo upang ibalik sila sa katotohanan na sa sakramento ng kasal na kanilang tinanggap, sila ay pinag-isa na ng may kapal. Our dear John Byron and Crisnel Yale, as you start your new life together as two bodies made one by Christ, as a couple, our prayers go with you. At sa hapong ito, tingnan nyo rin ang may pasasalamat unang-una ang inyong mga magulang. Sapagkat kung hindi dahil sa kanila, ay wala tayo sa mapagpalang araw na ito ng inyong kasal. Mga kapatid namin ngayong ikinakasal, John Byron at Crisnel Yale, tandaan ninyo, ang pag-ibig na ito ay hindi nyo na lamang kwento, sapagkat ito ay kwento ng Diyos na sa pasimula pa ay lubos ng nagmamahal sa inyo.
At kung si Kristo ang magiging sentro ng inyong buhay may asawa, walang unos, walang tukso, walang pagsubok sa buhay na hindi ninyo makakaya. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. In this world where many doubt the impermanence of love, thank you for showing us that true love is possible. Thank you for showing us that true love is lasting. And thank you for showing us that true love is holy. Sa pagpapatuloy natin sa banal na pagdiriwang na ito, we pray that God may continue to bless you with good health, peace, and joy, so that your love as husband and wife at the passing of time may only grow richer in His grace. John Byron, ligawan mo pa rin si Crisnel Yale kahit asawa mo na siya. Crisnel Yale, patuloy mo pa rin arugain si John Byron kahit asawa mo na siya, katulad ng mga panahon na kayo ay nagliligawan pa. Don't just fall in love because you fell in love with each other a long time ago. Anything that falls gets broken. Don't just fall in love, but stay in love. Manatili sa pagmamahal, sapagkat ang isang taong tunay na nagmamahal ay palaging mananatili. And that was exemplified for us by Him who hung Himself on the cross to give us life everlasting. John Byron and Crisnel Yale, remain in God's love and choose Him over anything this world has to offer. Because any husband and wife, any married life with God at the center will make you stand strong, valiantly to the end. Sa inyong pagsisimula ng isang panibagong buhay, ng isang pagmamahal ng binuo ng may kapal, kasama ninyo kami sa inyong mga panalangin upang kayo ay tunay na gabayan ng Diyos sa bawat hakbang na inyong gagawin. John Byron and Crisnel Yale, congratulations at kasama ninyo kami palagi sa aming mga panalangin. Pagpalain kayo ng Diyos at patatagin sa inyong pagsasama sa inyong buhay mag-asawa. Amen. Tumayo. At Crisnel Yale, sa binyag at kumpil nakiisa kayo sa buhay at pananagutan ng Panginoon. At sa pagdiriwang ng huling hapunan, mulit-muli kayong nakisalo sa hapag ng kaniyang pagmamahal. Ngayon na may kusang loob na kayo'y dumudulog sa sambayanang ito at humihiling ng panalangin upang ang inyong panghabang buhay na pagbubuklod ay pagtibayin ng Panginoon. At kayo naman mga kapatid namin na naririto, ay manalangin para kina John Byron at Crisnel Yale at bukas palad silang tanggapin bilang magkaisang dibdib sa ating sambayanang Kristiyano. Hinihiling ko ngayon na buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Crisnel Yale, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si John Byron na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. John Byron, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Crisnel Yale na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Nakahanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong aarugain ang mga supling na ipagkakaloob ng puong may kapal upang sila ay inyong palakihin bilang mabubuting mamamayang Kristiyano? Opo, Father. Opo, Father. Minamahal kong John Byron at Crisnel Yale, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan,
Pagdaupin ninyo ang inyong mga palad at ipahayag ninyo ang mithiing magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Crisnel Yale, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Jairo na naririto, alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Yes po, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Ikaw naman, John Byron, sumasang-ayon ka ba na maging may bahay si Crisnel Yale na naririto ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Ama Ama namin, namin, kami po ay inyong loobin. magkaisa ng kalooban at damdamin mula Mula noon ngayon, sa sa kaginhawaan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. aming buhay. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko't binabasbasan ang pagtataling puso na inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Inaanyayahan pong lumapit ang mga abay na may dala ng singsing. Basbasan mo't kupkupin ang iyong mga lingkod na sina John Crisnel. Pagkalooban mo sila ng sapat na kabuhayang sinasagisag ng mga aras na ito. Sa ikapagkakamit ng buhay na walang hanggan, iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming mapagmahal, basbasan mo't lingapin ang iyong mga lingkod na sina John Byron at Crisnel Yale. Pagindapatin mo na silang magsusuot ng mga singsing na ito, ay maging kawangis mo sa iyong wagas na pag-ibig at walang maliw na katapatan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Crisnel Yale, kailanman hindi kita pagtataksilan. Isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. John Byron, kailan may hindi kita pagtataksilan, isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Crisnel Yale, kailanman hindi kita pababayaan. Inilalaga ko sa iyo itong mga aras na siyang tanda ng aking pagpapahalaga at ng kalinga sa kapakanan mo at ng ating magiging mga anak sa ngalan ng Ama at ng Anak
at ng Espiritu Santo. Amen. John Byron, tinatanggap ko ito at nangangako ako magiging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Mga kapatid, sa mata ng Diyos at ng ating simbahan, sina John Byron at Crisnel Yale officially ay mag-asawa na. Pasalubungan natin sila ng masigabong palakpakan. Para kina Lady, na ang babae ay kinuha mula sa kagiliran sapagkat hindi dapat sa ulunan pamahalaan ng lalaking kanyang pinakakasalan, hindi rin sa paanan, sapagkat siya ay hindi magiging makahari dahil si Eva, malapit sa kanyang puso upang maging kapantay at mahalin, minamahal ng tama. And I suppose everyone, kayong lahat na narito ngayon, ay sasakayin. Maniwala kayo na napakaganda ni Crisnel Yale ngayong hapon. John Byron, ito ang hawak na ibinibigay sa iyo ng simbahan. That as you tread these coming years together, nawa ang kagandahan ng iyong tinitipan ay hindi mawala. Pero kaya Crisnel Yale, ayun din po sa mga ninong at abay na narito na mayroon ng asawa. Tingnan ninyo yung mga asawa ninyo. Kapag mamanang pinasa ay mga hindi nila minamahal ng tama. Crisnel Yale at John Byron, sa hapon na ito, magsusumpaan kayo sa harap ng dambana ng Panginoon para sa isang panghabang buhay na magsasama. At katulad ng sinabi ko sa inyo during yung rabbinical interview, sa kasal isinasangla na ninyo ang buhay ninyo sa bawat isa. Ang buhay mo bilang isang dalaga, Crisnel Yale, ay isinasangla mula sa kamay ni John Byron. John Byron, ang buhay mo bilang isang binata ay isinasangla mula kay Crisnel Yale na inyong mapapangasawa. And it's as if you're telling God, Lord, kung ano man yung magagandang biyayang darating pa, ay wala ng halaga. Sapagkat ang pinakamagandang regalo na ibibigay mo sa akin ay nasa harapan. Hindi mabuti na mag-isa ang tao. Kaya sa kanyang paluwalhatian ay narito tayo. John Byron at Crisnel Yale, ang sakramento ng kasal ay inyong tatanggapin ay hindi kayo bibigyan ng special powers. Pero sa inyong pag-isang dibdib ngayong hapon, magiging malakas kayo sa pagharap sa mga hamon kung hahayaan ninyo na ang maguna at manibabaw sa inyo awin too, so that you may stand secure together as husband and wife. Sa ating Ebanghelyo ng mga Pariseo, lumapit sa Panginoon at tinanong siya, nakaayon ba sa kapusan na hiwalayan ang lalaki? Sa sakramentong ito, John Byron at Crisnel Yale, ay nasa kamay na ninyo. To love one another as long as God would allow you to, now rests in you. Kaya ito ang sakramentong mamaya. Sapagkat more than anything, ang unang-una natin dapat gawin, silang dalawa ay ating ipanalangin. Na sa kanilang pangako paghabang buhay, sila ay patnubayan ng may kapal in every step of the way. Sa mga kapamilya ko, mga magulang ni John Byron at Crisnel Yale, ang kabiyak ng puso ng inyong mga anak ay anak nila rin. Sa hapon ito, si Crisnel Yale officially ay parte na ng pamilya Carpena at si John Byron ay parte na ng pamilya Tolentino. Kaya kung mayroong mga makabata kung na hindi sila nagkakaunawaan, huwag kayong mamamagitan upang sila ay maghiwalay. Mamagitan kayo upang ibalik sila sa katotohanan na sa sakramento ng kasal na kanilang tinanggap, sila ay pinag-isa na may Ama.
our dear John Byron and Kristen Gay, as you start your new life together as two bodies made one by Christ, as a couple, our prayers go with you. At sa hapong ito, tingnan niyo rin ang may pasasalamat unang-unang inyong mga magulang. Sapagkat kung hindi dahil sa kanila, ay wala tayo sa mapagpalang araw na ito ng inyong kasama. Mga kapatid namin ngayon pinakasal, John Byron at Kristen Gay, tandaan ninyo, ang pag-ibig na ito ay hindi niya na lamang kwento, sapagkat ito ay kwento ng Diyos na sa pasimula pa ay lubos ng nagmamahal sa inyo. At kung si Kristo ang magiging sentro ng inyong buhay may asawa, walang ulos, walang tukso, walang pagsubok sa buhay na hindi ninyo makakaya. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag mapaghiwalayin ng tao. In this world where many doubt the impermanence of love, thank you for showing us that true love is possible. Thank you for showing us that true love is lasting. And thank you for showing us that true love is holy. Sa pagpapatuloy natin sa banal na pagdiriwang na ito, we pray that God may continue to bless you with good health, peace, and joy, so that your love as husband and wife at the passing of time may only grow richer in His grace. John Byron, ligawan mo pa rin si Kristen Gay na kasama na siya. Kristen Gay, patuloy mo pa rin argain si John Byron kahit asawa mo na siya, katulad ng mga panahon na kayo ay nagliligawan mo. Don't just fall in love because you fell in love with each other a long time ago. Anything that falls gets broken. Don't just fall in love, but stay in love. Manatili sa pagmamahal, sapagkat ang isang taong tunay na nagmamahal ay palaging mananatili. And that was exemplified for us by Him who humbled Himself on the cross to give us life everlasting. Abay na magsisisi ng kanila. Sa bigyan ng kumbing, nakiisa kayo sa buhay at pananagunan ng Panginoon. At sa pagdiriwang ng muling pagmula, muling-muli kayong nakisalo sa hawak ng kanyang pagmamahal. Ngayon na may pusang loob na kayo'y lumululog sa sambayanang ito at humihiling ng panalangin upang ang inyong panghabang buhay na pagbubuklod ay pagtibayin ng Panginoon. At kayo naman, mga kapatid namin na naririto, ay manalangin para kina John Byron at Kristen Gay at bukas palad silang tanggapin bilang magkaisang dibdib sa ating sambayanang Kristiyano. Hinihiling ko ngayon na buong kalapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Kristen Gay, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si John Byron na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. John Byron, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Kristen Gay na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Nakahanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaas ang inyong aarugain ng mga supling na ipagkakaroon ng buong may kapal upang sila ay inyong palakihin bilang mabubuting mamamayan ng Kristiyano? Opo, Father.
Opo, Father. Harap kayo sa isa't isa, tapos hawakan ninyo yung kamay ng mga isa. Minamahal kong John Byron at Christine sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan. Pagtaupin ninyo ang inyong mga palad at ipahayag ninyo ang higing pagtipan sa banal na sakramento ng kasal. Christine Ye, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si John Byron na naririto, alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Yes po, Father. Buong puso ba ang pagkakaroon sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikanin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Ikaw naman, John Byron, sumasang-ayon ka ba na maging may bahay si Kristen Ye na naririto ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaroon mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikanin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Ulitin niyo sasabihin ka, Ama namin, Ama namin, kami po ay inyong loobing, kami po ay inyong loobin, magkaisa ng kaloob at damdamin, magkaisa ng kaloob at damdamin, mula ngayon, mula ngayon, sa kaginhawahan at kahirapan, sa kaginhawaan at sa kahirapan, karamdaman at kalusugan, sa kahirapan at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. sa lahat ng araw ng aming buhay. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay mo't pinapaspasan ang pagtataling puso na inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Inaiyahan mo lumapit ang away na nagdala ng singsing sa Pilipinas. Ama naming maawain, paspasan mo't tutuwin ang iyong mga lingkod na sina John Byron at Christine Ye. Pagkalooban mo sila ng sapat na kabuhayang sinasagisan ng mga aras na ito. Sa ikapagkakamit ng buhay na walang hanggan, iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming mapagmahal, paspasan mo't lingapin ang iyong mga lingkod na sina John Byron at Christine Ye. Paghindapatin mo na silang magsusuot ng mga singsing na ito, ay maging kawawis mo sa iyong wagas na pag-ibig at walang baling na katapatan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. John Byron, kunin mo yung para kay Christine. Christine Ye, ito mo sa kanyang Christine Ye, kailan may di kita pagtataksilan. kailan may hindi kita pagtataksilan. Isuot mo at pakaingatan Isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito ang singsing na ito na siyang tanda na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Anak at ng Espiritu Santo. at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Dito sa kabila. John Byron, John Byron, kailan may hindi kita pagtataksilan. kailan may hindi kita pagtataksilan, Isuot mo at pakaingatan isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito ang singsing na ito na siyang tanda na siyang ng tanda aking pag-ibig at katapatan ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Anak at ng Espiritu Santo. at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Kaliwag. John Byron, hawakan mo lang dalawang kamay. Sa ilalim ng kamay ni John Byron, yung kamay mo, Christine Ye. Sa ilalim. Christine Ye, Christine Ye, kailan may di kita pababayaan, kailan may hindi kita pababayaan. inilalaga ko sa iyo
Inilalaga ko sa iyo itong mga aras itong mga aras na siyang tanda na siyang tanda ng aking pagpapahalaga ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapakanan mo at ng kalinga sa kapakanan mo at ng ating magiging mga anak at ng ating magiging mga anak sa ngalan ng Ama sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Anak at ng Espiritu Santo. at ng Espiritu Santo. Amen. Bigay mo sa kanya yung aras sa ilalim ng kamay ni Kristo. John Byron, John Byron, tinatanggap ko ito tinatanggap ko ito at nangangako ako at nangangako ako magiging iyong katuwang magiging iyong katuwang sa wastong paggamit sa wastong at paggamit pangangasiwa ng ating kabuhayan. at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Mga kapatid, sa mata namin sila ng masigawan ng palakpak. Okay. May space pa ba? Dalawa ba yan? Hindi ko makita. Wait lang. Inaabot ka. Pangasim ko na, Bi. Ha? Maasim. Asim mo talaga? Pangasim ko na eh. Pero nakadalawang damit na ako, baby. Bawat palit tatlo. Mag-pray daw tayo. Dito sa Bible. Wala mga ibang hihiling na. Ayos na. Sa susunod na ulit. Kota na ako sa paghiling. Natupad na. Nag-stay si Tito today? Hindi naman. Parang, Umiiyak kanina. bakit? Nakita yung mga abot na. Thanks, Beshi. Thank you, Beshi. Yes, ang ganda ng watch. Ha? Ang ganda ng watch. Sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at tibo. inaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. At sa inyong sambayanan ay maitakan ang pagtatanig ng mga ikinasal. Ikaw ang lumikha sa sansinuko at ikaw bilang tagapangasiwa ng iyong buhay na kaloob upang sa pagdami ng mga tao ay iyong ikaloob na dumami rin ang mga kabilang sa iyong sambayanang tinutugpo sa pamamagitan ni Kristo na sa kanay tumupos. Kaya kaisan ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami napupugi sa iyong kadakilaan. Kanilang maipamalas ang iyong pagkikisan sa pagkakaisa ng damdamin at isipan. Bigyan mo rin sila ng malatag na tahanan at mga anak na hulugi. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. David, David. Ang hirap tumingon sa kabilang side. Katawan at dugo ni Kristo. Katawan at dugo ni Kristo. Amen.
kahapon? Hindi ko alam. Thank you, Beshi. Inom pa tayo mamaya, pre. Thank you. Thank you. Ang Espiritu Santo. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang ng sakramento ng kasal. Umahay may ulagnay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay makaling ang paglingkuran. Salamat sa Diyos. It's over. Ang unang galing ni Mr. John Byron Carpena sa kanyang may bahay na si Mrs. Cristel A. Tolentino Carpena ay ating namin ngayon. Your first kiss, John Byron, your lawfully wedded wife, Cristel A. for the first time. Byron, you may now kiss the bride. Ay, yung pinakpis natin. Ay, kasi. Tingnan mo na. Ang lagkit ng lipstick mo? Wala eh. Nakadikit siya eh. Isa pa daw. Pagka matagal daw. Uy, yung mama. Tingin daw sa camera.